Hi mga ka-aquatics, for today's video ililipat natin yung mga betta fry dito sa mas malaking grow out pond nila. Kasi halos lampas 2 weeks na sila doon sa planggana nila. So medyo malalaki na, kaya ililipat na natin dito. So kung makikita nyo dito mga ka-aquatics, ang laki ng fish pond namin dito. So ayan, buti na lang hindi masyadong lumalalim, kaya hindi naman tumataob yung ating mga reptab. So ayan, grabe ang baha. Kanina mas mataas pa yan, ngayon medyo nagbababaw na. Tingnan nyo, walang ulan yan pero bahang baha dito sa amin. So gawa yan nung katabi namin na irrigation dito. Pag nag-aapaw at nagpapatubig sila ng sobra, umaapaw dun sa riprap nila dahil may na baak or nagatak or nasira doon sa riprap. So dyan parte yung irrigation. Tapos dyan sa unahan dyan may butas dyan sa ilalim, kaya ayun, tumatagos papunta dito. So ayun nga mga ka-aquatics, kung naaalala nyo at nakapanood kayo sa aking vlog, nandito nga pala yung ginawa kong pansamantalang grow out nung ating betta fish fry. So ayun, halos lampas 2 weeks na sila dito. So simula nung ilipat ko sila dito, hindi ko nabawasan yung kanilang tubig, tapos napalitan ng kaunti. Tapos hindi din ako nakapaglinis dun sa ilalim, or di ako nakapag-saipon ng mga dumi nila. So ayan, kaya need na nating ilipat, kasi para dun sa mas malaking tank malinisan na natin. Tapos kumbaga yung ibang portion ng tubig medyo malinis na or mapaltan. Kasi hindi ko nalinis mga ka-aquatics, kasi kahit Torque Buster yung gamit ko sa pagsaipon dito sa ilalim ng mga dumi nila, sumasama pa rin yung mga fry, kasi nga sobrang liliit pa nila. Kaya hindi pa rin ako nakapagsaipon dyan. So hinintay ko na lang medyo lumaki para mas visible. Kung sakaling magsaipon ay hindi na sila sasama. So ayun, medyo malaki na yung mga fry, kaso hindi makita dun sa camera natin kasi ang labo. So ayan, yung iba medyo kita. So yung iba mga ka-aquatics, nandyan lang yun sa ilalim. So ayan, so ilalagay natin ito doon sa grow out pond na reptab, para mas malawak na ang langoyan nila doon, para mas mabilis na silang lumaki. So ayan, tapos nandito nga pala mga ka-aquatics yung pinag-breed ko na Shubonkin goldfish. So ayan, kahapon lang ito ng madaling araw nag-egg. Medyo marami na rin yung initlog nila. Tapos ngayon mga ka-aquatics, medyo nade-develop na yung eggs at nagkakaroon na ng 2 dot. Tapos medyo visible na rin yung buntot or may katawan na, pero hindi pa sila hatch, nade-develop pa lang. So ayan, di makita sa camera kasi maliliit tas maliwanag. So ilipat muna natin yung ating betta fish fry. So ayun mga ka-aquatics, na ilipat ko na dito yung mga betta fish fry. So acclimate muna tayo. So hintay lang tayo ng mga 30 minutes to 1 hour para sa acclimation. Tapos kung mapapansin ninyo na andito yung iba, so nilipat ko nga pala dyan mga ka-aquatics yung iba, kasi
matatapon na agad yung mga ibang fry dito, tapos yung tubig kapag di ko nilipat. So pag natapon yun, direkta na silang mapapakawalan dyan. Kaya nilipat ko para hindi din mabigla sa tubig, kasi pag direktang napakawalan yan, pwedeng malamig yung tubig tapos mamatay sila. So nandyan nga pala mga ka-aquatic sa ilalim yung betta fish fry. So ayan, napakadami na din nila dyan. Tapos sana lahat mag-survive. Tas yung iba nandito. So ayun, acclimate muna tayo. So ayun mga ka-aquatics, papakawalan na natin yung mga betta fry. So ayan. So ayun mga ka-aquatics, napakawalan ko na yung mga fry ng betta fish dun sa ating grow out tank. So yung planggana pa lang yun. So nandito pa yung isa. So kung napapansin ninyo, sinasama ko yung tubig nung kanilang dating lagayan. So okay lang naman yan, kasi lilinisin na lang natin yung mga ibang dumi dun sa ilalim, tapos papalitan na lang natin ng tubig. So ayan mga ka-aquatics, napakawalan ko na rin yung betta fry dun. So ayan. So sa mga susunod na araw, sasaipon natin yung mga dumi, tapos kung gaano karami yung mga nabawas na tubig, yun din ang dadagdag natin. So ayan nga pala, dinagdagan ko na rin yung mga plants para mas maraming supply ng oxygen yung mapunta dun sa tubig. So ayan. So yun lang muna mga ka-aquatics for today's video. At kung hindi pa nga pala kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po. And please like, comment, and share this video. Salamat!